So, good morning po ulit sa inyong lahat, mga kapatid. Pasin natin ating seatbelt. May mga bagay sa daigdig natin, sa mundo, na kung papansinin niyo, madali lang siya pigilan o madali siyang pahintuin. Halimbawa, siguro isipin natin, maaari nating mapahinto kaagad ang isang negosyo kung gusto nating ipasara. Halimbawa, kung siya nalugi, automatic yon, magsasara yun, magka-close. Kasama rin siguro kung meron silang mga ibang programa, pwede pa rin mapahinto yun, lalo na kung naubos na ang budget, hinto na yung program. At sa kabilang banda, mga kapatid, pwede rin nating patahimikin ang isang tao para hindi siya magkalat ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa iyo. Babayaran mo lang siya, ihinto na yon. Tatanggap lang siya ng bayad. Anong tawag yun doon? Sa madaling usapan, sa ilalim, meron kayong term under the table. Ngunit, mayroong isang bagay, at ito'y napatunayan natin sa pagsasaliksik natin ng salita ng Diyos. Hindi siya kayang pigilan, hindi siya kayang pahintuin, kahit na ang usapan ay makukulong yung tao, kahit ng usapan ay utusan ng gobyerno na siya pahintuin, o magkaroon ng pagbabanta sa kanyang buhay, o kahit kamatayan, napaka-imposibleng mapahinto itong bagay na ito. Ang ibig pong sabihin, ang tinutukoy ko, ay yung ebanghelyo, yung mabuting balita ng Panginoong Hesus. Wala pong kayang magpahinto dyan. Kahit sabihin mong malakas ka, meron kang pera, di mo siya kayang pahintuin. In fact, dami ng mga tao, dahil ng panahon na nagdaan, binalak nilang ihinto. Kahit na yung diablo nga, gumawa ng paraan para mahinto ang pagpakalat ng salita ng Diyos. Pero obviously, kitang-kita natin, yung resulta hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagkalat at paglawak ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sa huling bahagi po ng ating talata, mga kapatid, actually last na sana yung lesson ko nung nakaraan, pero naisip ko meron pa tayong dapat makitang mas mahalagang bagay pa na gusto kong bigyan din ng emphasis sa pag-uusap natin ngayong umaga. At ang ating teksto, silipin lang natin konti yung aklat ng Gawa para mapatunayan natin na talagang yung kalagayan ni Apostol Pablo, bagamat siya'y nakakulong noon sa Roma o yung tinatawag nating house arrest, familiar ba kayo doon na tawagin? Bagamat nasa loob ka ng tahanan mo, pero may kadena ka, may limitasyon ka, at sa madaling salita, para ka rin nasa loob ng selda, may bantay kahit nasa bahay mo. Yun ang kanyang hatol nung siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. So, totally, parang hindi siya nakakulong, pero in reality, parang nakakulong na rin siya. Hindi nga lang kulungan talaga yung kanyang pinaglalagyan, nasa bahay siya. At kung ang tao ang magde-decide o magsusuri sa bagay na ito, siguro ang bukang bibig nila yan, Pablo, talo ka na. Dahil sa pangangaral mo, napahinto ka namin at wala ka na magagawa. Nakakulong ka na Kumbaga ay dead end ka na. Subalit, yung mga gamit na salita, ang mga ginamit na salita sa talatang ito na ating pinag-uusapan, saka nung mga nakaraang linggo, hindi natapos ang kwento doon ng buhay ni Apostol Pablo at ng mabuting balita. Kasi ang ginamit na salita ay hindi natigil. At kung makikita nyo, tumanggap pa siya ng bisita at yung mga bisitang kanyang tinanggap, nagbahagi siya ng mabuting balita. Nagturo siya ng tungkol sa kaligtasan. And we see the result. Even the families ng mga nagbabantay sa kanya ay lumapit at nagsisi, kumilala sa ating Panginoong Jesus. So, walang naging hadlang. Hindi kayang pigilin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito ay isang nakakagulat, I would say, pagpapahayag, walang makakahadlang. Kahit siya'y nakulong, kahit siya'y nagkaroon ng karamdaman, inilipusta ng mga tao, hindi nahinto ang pagkalat
pagpapatuloy niya ng pagpahayag ng salita ng ating Diyos. Ngayong umaga, ating pag-uusapan uli. O nais kong magbigay ng isang importanteng tanong sa bawat isa sa atin. Bakit hindi mapigil ang mabuting balita o ang ebanghelyo ng ating Panginoon? Bakit walang sistema, walang paraan para ito mahinto? Makikita natin ang aktual na sagot nakasalalay hindi sa lakas nating mga tao, kundi sa kapangyarihan ng plano ng ating Panginoong Diyos. Bago tayo magpatuloy, basahin natin yung talata na ating pagbubuunan ng pansin ngayon. Nasa Gawa, Aklat ng mga Gawa, Kabanata 28, talatang 30 hanggang talatang 31. Acts chapter 28, verses 30 up to verse 31. Actually, yung huling bahagi ito ng aklat. Nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon at sa bahay na kanyang inuupahan, tinanggap niya ang lahat ng pumunta sa kanya. Siya ay buong tapang at malayang nangaral, patuloy patungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Sa pagkakataon na kami po ay muli magtitipon at makikinig ng iyong salita. Salamat Panginoon, ang iyong ebanghelyo ay buhay, ang iyong salita, ang iyong mabuting balita ay makapangyarihan. Hindi napigilan ng anumang sitwasyon. At sa umagang ito Panginoon, habang pinag-aaral namin ang mga aklat, buksan mo po ang aming puso, buksan mo ang aming isipan upang aming maunawaan ang tungkol sa iyong katotohanan upang ito'y aming maisapamuhay ng tama. Bigyan mo kami ng tapang tulad ng iyong mga lingkod ng mga alagad, sila Apostol Pablo at iba pa, upang maipahayag namin ang Panginoong Hesus ng may katapatan at buong kumpiyansa, Panginoon. Ikaw po ang aming maitaas, ikaw ang aming maluwalhati ngayong umaga. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So continuing dun sa pag-aaral natin ng aklat ng Pilipos o Philippians, kung natatandaan nyo, bago pa makarating itong si Apostol Pablo doon sa bansang o bayan ng Roma, sa Acts 28, maaalala natin na nagkaroon siya ng simulang pagharap sa matitinding pagsubok. Actually, yung aklat ng Gawa, kwento to, istorya ito ng buhay ng mga apostol. Particularly yung buhay ni Apostol Pablo ang nakasaklaw doon. So kung mapapansin nyo, yung lahat ng kanyang sinulat na aklat, Peso, Galacia, nakapaloob sa aklat ng mga Gawa. At isa sa mga aklat na ating binuksan ay ang Pilipos, at mababasa natin doon mismo sa Acts chapter 16 na si Apostol Pablo, kasama niya si Silas, ay binilanggo dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Not only na binilanggo sila, meron pang ginawa sa kanila. Hinagupit sila, ikinadena sila, ikinulong loob ng bilangguan. At ang pinakamasaklap, yung bilangguan na kailang pinaglagyan ay tinatawag na maritime dungeon. Nasa ilalim. At alam niyo pagka nasa ilalim may tubig na, at ang tubig na yun ay madumi parang kanal. Doon sila ikinulong. Pero alam natin ang kwento, sa halip na sila'y tumahimik, anong ginawa nila? Sila'y nanalangin, umawit ng papuri sa Diyos. At sa gitna ng gabi, something miracle exists, nabuksan ang pinto ng mga bilangguan at nagkaroon ng lindol at sila'y pinalaya ng Panginoong Diyos. At habang sila'y pinalaya, naaalala natin doon sa usapan ng mga yon, mga panahon na yon, may mga ilang bilanggo na nagtanong, anong gagawin namin upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. And then the Apostle Paul, sumagot siya sa Acts 16 verse 31, sumampalataya kayo sa Panginoong Hesus at ikaw o kayo ay maliligtas. Ikaw
at ang iyong sambayanan. So mula po doon sa lako ng Roma hanggang ngayon, iisa ang mensahe. Pwedeng ikulong ng lingkod, pero kailanman, kahit anong gawin ng tao, kahit gaano pa siya makapangyarihan, hindi niya pwedeng ikulong ang plano ng ating Diyos. Tandaan niyo yan. Now, bakit walang makakapigil sa Ebanghelyo? Alamin natin. Una, ang Ebanghelyo ay plano ng Diyos. Nasa program ninyo, kung gusto niyo sumabay. At ito hindi plano ng tao. Dahil ang Ebanghelyo, unang-unang puntos, plano ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag sinasabi natin na ang Ebanghelyo ay plano ng Diyos, ang ibig sabihin nito, kaligtasan sa pamamagitan ng ano? Pagsisisi at pananampalataya kanino? Sa Panginoong Jesus. At saan ito nagmula? Of course, it started, nanggaling ito, nagmula ito sa puso at kalooban ng ating Diyos. Hindi ito idea lang o invento lang ng mga apostol. At I would say, hindi rin ito konsepto na kanilang pinag-uusapan lang kaya nagkaroon ng mensahe tungkol sa kaligtasan. Hindi. At lalong hindi ito galing sa pananaw ng mga relihiyon. Relihiyon noon at mga relihiyon sa kasalukuyan, mga itinatag ng mga tao upang sa tingin nila magkaroon sila ng hope or pag-asa. So ang ibig kong sabihin, yung mensahe ng kaligtasan, hindi pa tayo pinapanganak, hindi pa nililikhaan sa libutan, nasa isip na, nasa puso na ng Panginoong Diyos. Okay? At ito yung makikita natin, meron tayong proof. Ephesians chapter 1, verses 4 and verses 5. Doon nyo ito makikita. Ulitin ko, Ephesians chapter 1, verses 4 and 5. Bago palikhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Now continue. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang kalooban o ayon sa kanyang kalayunin at ayon sa kanyang kalooban. Napansin niyo po yung unang bahagi ng talata. Bago pa nilikha ang sanlibutan, pinili na ng Diyos ang kanyang magiging mga anak. So, mga kapatid, ang ibig pong sabihin nito, bago pa nagkasala si Eva at si Adan, nasa plano na ng Diyos ang magiging advance kasi siya, ang pagtubos sa kasalanan. Hindi siya gumamit ng plan B or paano ba natin sabihin? Naghanap siya ng emergency response para gampanan o sagutin yung problema ng tao ng pagkakasala. Hindi po. Wala pang pagkakasala sila Adan at si Eva. Given na ng Panginoong Jesus ay gagamitin ng Panginoon, iaalay upang tubusin ang ating kasalanan. Again, hindi ito galing sa ating mga tao sapagkat mismo ang Diyos sa bibig niya nang galing sa puso niya, ito'y isang pangako. Sa Genesis chapter 3 verse 15, nangako ang Diyos tungkol sa isang tagapagligtas. At ang kausap niya doon ay yung babae kung si Eva na darating ang panahon, sabi niya na dudurugin niya ang ulo ng ulupong at ililigtas ang sanlibutan. May larawan din sa Isaiah 53, yung buong chapter ng Isaiah 53, makikita nyo, hindi lang yung pangako ng krus ng Kalbaryo, kung hindi yung paghihirap ng ating Panginoon, ilang daan-daang taon na nakaraan, mga kapatid, bago dumating itong krus na ito. At isa pa po, makikita rin natin na ang mensaheng ito ng mabuting balita na hindi mapipigilan ng kahit sino mang sa ating tao, hindi siya biglang lumitaw sa bagong tipan, kung mapapansin niyo. Unti-unti itong pinakita sa atin ng Diyos. At napansin natin na ang buong kasaysayan ng banal na kasulatan ay nagpatunay ng mensaheng ito dumanas ng katagumpayan sa sanlibutan. Kasi galing sa Kanya.
Galing sa plano ng Diyos, hindi sa plano ng tao. Galing sa pangako ng Diyos, and eventually, kapag galing sa Diyos, rest assured that it will be successful. Magtatagumpay talaga yan. Hindi yan mapaparam, hindi yan mawawala, hindi yan mapapalitan, hindi yan kayang baguhin, hindi yan kayang palitan o pigilan ng kahit sino sa atin. Isaiah chapter 55 verse 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking balak at gagawin nito ang aking ninanais. Ang salita ng Diyos, pagka kayo nagtanim, hindi siya masasayang, hindi siya babalik na parang mawawala ng saysay. Tutubo yan at magkakaroon niya ng resulta. Kung naaalala niyo, merong isang parable na ginamit sa Bagong Tipan tungkol sa lebadura na magsisimula, yung lebadura maliit, di ba? Ano nangyayari? Nag-expand siya. Nakita natin ang resulta. Dati, konti lang mga naniniwala sa Panginoon. Ngayon, halos buong daigdig tanggap ang pagbayad ng Panginoong Hesus sa kanilang kasalanan. So, mga kapatid, kung tao lang ang may gawa nito, malamang maaari itong tumigil, maaari itong huminto. At dahil kung tao ang may gawa nito, makakaranas talaga ng mga maling discretion o pag-uusig ang bawat isa sa atin. Katulad ng ibang bansa na pwede ko bang sabihin may parusa kapag ikaw ay nagbahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Di ba mayroon pang mga bansang ganyan ngayon na bawal, sa aeroplano pa lang, babawalan ka. Kung meron kayong dalang Biblia, huwag niyong ituloy. May mangyayari sa inyo hindi maganda. Ayaw nila ng salita ng Diyos, ayaw nila ng Biblia. Hindi sila naniniwala sa Panginoong Hesus. Pero kahit ganon ang kanilang patakaran, meron pa rin nakakalusot. Meron pa rin nag-smuggle ng Bible sa mga bansang sarado ang tungkol sa pananampalataya. Pagpunta kayo sa YouTube, makakapanood kayo ng mga ganyang klase ng kwento. May mga sinusunog, may pinupugutan ng ulo, lahat-lahat. Pero hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagkalat ng salita ng Diyos. Dahil siya ang may akda nito. At dahil kung siya ang may akda, obviously, hindi siya mapipigilan. Ano mo siyang pipigilan? Siya yung makapangyarihan. Siya yung may-ari ng sanlibutan. Sa kanya nang galing lahat ng mga pangangailangan ng tao. Siya ang lumikha ng tao. Siya ang lumikha ng sanlibutan. Kaya dapat sa premise ng isang tao na matino ang pag-iisip, hindi niya ito tatanggihan at tatanggapin niya ito at hindi niya ito kayang pigilan. Tandaan natin na kapag sinabi nating plano ng Diyos, hindi ito plano ng tao. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagpasimula, ang Diyos din ang nangako. At dahil siyang nangako, siya nagpasimula, ang resulta, ito'y magtatagumpay. Kaya kahit si Apostol Pablo ay nakakulong, mga kapatid, still, hindi natigil ang Ebanghelyo. Patunay, umabot pa ito hanggang sa panahon natin ngayon. Babasa tayo ng salita ng Diyos. Yung mensahe niya noon, iisa pa rin ng mensahe hanggang ngayon, narinig natin, natanggap natin, at ipinamumuhay natin. Dalangin ko, sana ipasa niyo rin to sa inyong kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, para talagang magpatuloy ang salitang hindi ito mahihinto. Bago pa nakarating si Apostol Pablo sa Roma, nakita na natin na mayroong plano ang Diyos at hindi ito aksidente na siya ay makulong. Eventually, may bahagi ang layo ng Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Meron siyang talata, di ba, all things work together for good. Pwede kasi sa buhay natin, meron tayong mga senaryo na hindi natin matanggap. Pero let's accept the fact na ito'y kaloob ng Diyos. Maalala nyo, yung sitwasyon na yun yung magpapabago sa puso mo, yun yung magiging sitwasyon, paraan para may makakilala at may tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay nakita natin ang unang punto ng Ebanghelyo. I'm preparing dun sa sino bang oposisyon sa Panginoong Diyos, yung mga Pariseo. At saka yung mga ibang tao nun na talagang tumalikod at sumamba sa ibang bagay at hindi sa Diyos. So,
Nakita natin yung katotohanan, mga kapatid, doon sa unang puntos, na hindi mapipigil itong bagay na ito. At kasi hindi nga lang ito plano ng Diyos. Meron pa isang bagay na dapat tayong makita. Number 2, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Dahil kung plano lang ito at walang kapangyarihan, maaari itong mabigo, mga kapatid. Kung ito ay idea lang, maaari itong matalo ng isang malakas na sistema o mas makapangyarihang tao. Ngunit, hindi ganito ang mabuting balita. Hindi ganito ang ebanghelyo ng Panginoon, mga kapatid. Tignan natin yung ikalawang puntos kung anong dahilan bakit hindi siya mapigil. Meron siyang kapangyarihan ng Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Kapag sinabi natin na power ng evangelism or gospel, ang ibig sabihin, hindi lang ito basta ordinaryong mensahe o ordinaryong informasyon o parang pangkaraniwang mensahe lang. Tumutukoy ito sa aktwal na pangyayari o aktwal na kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihang magliligtas. Kapangyarihang pwedeng magbago ng puso ng isang tao. At kapangyarihang pwedeng nating masabi na magkaroon siya ng katagumpayan sa buhay. Hindi ito simpleng kwento, mga kapatid. At hindi rin ito moral lesson, katulad ng pinapakalat ng iba. Ito ay kapangyarihang totoo, dalisay na kumikilos sa buhay ng bawat mananampalataya. Meron itong kapangyarihang magligtas. Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Very familiar verse. Powers unto salvation comes from God. So sa muli, mga kapatid, hindi talaga pwedeng relihiyon ang makapagligtas kung hindi tanging ang Diyos lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Obviously, meron ba kayong alam na religion na gawa ng Diyos? Meron bang religion ang founder ang Diyos? Wala. Christianity is not a religion. Baka misinterpret nyo. It is establishing a relationship with God. Kaya tinawag na Christian follower ka ni Christ. Pero, majority ng religion sa daigdig, meron siyang founder. At ang founder, obviously, ay tao. Dahil ang tao may kasalanan, hindi siya perpekto. Kaya, wala siyang power, kapangyarihan, para ang mga tao ay kanyang pabalikin loob sa Diyos. Only the power na galing sa Panginoong Hesus can we obtain itong salvation. Aside from Christ, wala. Zero. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pag-alay ng Panginoong Hesus ng kanyang buong buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Aside from salvation, kapag kayo nakatanggap na ng kapangyarihan at kayo nagkaroon ng kaligtasan, second step na mangyayari sa buhay nyo, kung seryoso kayo sa tatanggap nyong kaligtasan, mababago talaga ang inyong mga buhay. So, tignan nyo yung katabi nyo, nabago na ba yung buhay? O dati pa rin? 2 Corinthians 5:17, it's a good verse na pwede nating i-claim sa buhay natin. Ano pong sabi diyan? Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Yung mga dating luma, mapapalitan ng bago. Tinitignan ko yung sarili ko sa salamin dati, parang hindi naman nagbago ako. Because, i-analyze mo yung context ng talata. Hindi naman physical ang pinag-uusapan dyan eh. Yung katawan na para sa Panginoon, yung mindset mo, yung pananaw mo, at saka yung position mo, kung talagang you are in Christ, o sa diablo. Pag wala ka sa Panginoon, you are in the devil. Di ba? If you're not doing the will of God, anong ginagawa nyo? Doing the will of
O ganun, obvious yun eh. If you're not doing the will of the devil, obviously you are obeying God's will. Yung position na yon, pag lumapit ka sa Panginoon, magbabago talaga, magiging bagong nilalang ka. Ang lahat ng pananaw mo ay iaalay mo para sa iyong ating Diyos na dakila. Obviously, ang mabuting balita, hindi lang ito nagpatawad ng ating mga kasalanan. Unti-unti nitong babaguhin, kung magpapabago ang bawat isa sa atin, unti-unti nitong babaguhin ang ating puso, pag-iisip, at higit sa lahat, yung ating direksyon. Asan ang direksyon nyo ngayon? Nagsisi na ba kayo at sumampalataya? Kung kayo nagsisi, totoong sumampalataya, definitely dapat ang accountability natin ay yung pagsunod sa ating Diyos. Dahil kung mababago ang puso mo, magbabago ang buhay mo, anong resulta? Kakaroon ka ng katagumpayan sa buhay. Sumusunod ka sa Diyos eh. Acts 28 verse 31, binasa natin kanina, si Pablo ay nakakulong, ngunit kahit nakakulong, dahil nabago ang kanyang buhay, nabago ang kanyang puso, patuloy pa siyang sumusunod sa gawain ng Diyos, naglilingkod siya. Buong tapang niyang pinabahagi ang salita ng Diyos. Hindi siya nahadlangan. Sa muli, bakit dahil ang kapangyarihan ay hindi galing sa kalagayan ng tao, ito ay galing sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, I don't know kung familiar kayo sa talatang ito, Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ang kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Diretso ka na, verse 13. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At ang lahat ay magsusulit ng ating sarili. Napakatalim. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the joints and marrow. Yung buto, kayang tagpasin. Yung kaluluwa ng tao, kayang-kaya niyang abutin at pasukin. At ang isa pong magandang punto na dapat ay natatandaan natin, meron din sa Hebrews chapter 9:27, lahat ay tinakdang mamatay ng isang beses pagkatapos ay ahatulan ng Diyos. Lahat tayo, magsusulit tayo sa harap ng Panginoon. Huwag niyong kakalimutan yan. Akala niyo, kampante ka na pag namatay ka, ganun lang. We will give an accountability sa ating Panginoong Diyos. Anong ginawa mo nung nandun ka sa lupa? Mabait ka ba? Namimigay ka ba ng Christmas card? O kapitbahay mo ay kinisismis mo? Ang unang tanong doon, yung makikita natin sa 1 John 5:13, kumilala ka ba sa tagapagligtas para makatanggap ka ng buhay na walang hanggan? O nireject mo siya? Lahat kasi magsusulit eh. Lahat makakarinig ng mabuting balita. Walang taong hindi makakarinig ng mabuting balita. Wala tayong excuse. Lahat ng mahalagang bagay pinakita na ng Diyos sa sanlibutan. Paglikha ng daigdig. Kaya kung isipin mo yung daliri mo, hindi pantay-pantay, Tapos pag kumuha ka ng pagkain, nakakakuha siya. Imaginin mo kung pare-parehas ang haba niyan, mahirap ka makakain. Napakatalino ng gumawa ng ating katawan, may. Pag sinilip ka sa labas, may puno, may buwan, sino ang naglikha niyan? Para saan ang mga bagay na yan? Hindi ka dapat tumanggi na merong manlilika at tagapagligtas. Kasi magsusulit talaga tayo. Maliwanag na, inahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na nakikita natin sa kalikasan, maging sa sarili nating pananaw at mga pangyayari sa buhay natin. Maliwanag na buhay ang Diyos at hindi siya patay. Ito ang kapangyarihan na pumasok sa bawat isa sa atin.
So nakita natin na ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos. At ito'y merong kapangyarihang magligtas, magbago ng puso at magkaroon ng katagumpayan sa lahat ng oposisyon o mga baser ng isang tao. Ngunit may mas matibay pang dahilan kung bakit ito ay hindi mapigil. So yung ating pangatlong puntos, tatlong P yan para madaling tandaan, no? Plan, power, yung pangatlo, promise. Pangako ng Diyos. Ang sagot ay malinaw. Hindi ito pansamantala, hindi ito limitado dahil ang Ebanghelyo ay nakaugat sa pangako ng ating Panginoong Diyos. At kapag ang Diyos ang nangako, tiyak ang katuparan nito ay makakamit ng isang sumasampalataya sa Diyos. Wala makakapigil sa Ebanghelyo, mga kapatid, sapagkat ito ay pangako ng Diyos. Hindi pa tayo pinapanganak, meron na siyang pangako, magkakaroon ng tagapagligtas. Sino mang sasampalataya dun sa tagapagligtas, sisisi sa kanyang kasalanan, ay hindi na mapapahamak, bagkos makatanggap ng buhay na walang hanggan, hindi buhay na putol-putol. Ano ibig sabihin ng pangako? Kapag sinabi nating Ebanghelyo ay pangako ng Diyos, ito ay kaligtasan, kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. At again, hindi ito nakasalalay sa kakayahan ng tao, kundi sa kanyang katapatan. Dahil siya ang nangako, katapatan ng Diyos, siya ay tumutupad sa kanyang pangako. Hindi katulad nating mga tao, marami na tayong failure, hindi tayo tumutupad sa mga pangako natin. Nangako ba kayo nung February sa asawa nyo? Baka nag-fail, baka hindi nagtupad. Meron kang bibigay na regalo o kung ano man. Mga simpleng issue siya. No? Kaya sa anak mo o sa iyong sarili na nagbabago ka na, hindi ka nakakain ng hindi mo konti. Patuloy ka pa rin kumakain ng mga bawal. Mga bagay na hindi natin pinapansin kung minsan. Pero pag ang Diyos ang nangako, sigurado tinutupad ng Diyos ang mga bagay na yun. Yung promise na una, nandun sa Genesis 3:15, nangako ang Diyos na may darating na tagapagligtas. So ang Diyos ay hindi lamang siya nagplano, hindi lamang siya nagkaroon ng pagkakalob ng kanyang kapangyarihan. Tunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Alam niyo po mga kapatid, ang Ebanghelyo, mabuting balita, matagal na itong pinangako ng Panginoon sa atin. Ang katotohanan nga, sabi ko kanina, hindi ito bigla na lumitaw lang sa bagong tipan. Ito ay sa buong kasaysayan nakita ng mga taong ipinanganak at sinilang noong mga panahon na yon. Hebrews chapter 10 verse 23. Isang mahalagang teksto na dapat ay alam natin. Hebrews 10:23, if you have your Bible, gusto niyo kung makita yon. Magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Very bold yung pag-isabi ng talata. Napakatapang. Huwag na kayong magkaroon ng pag-aalinlangan sapagkat ang Panginoon ay tapat. Kapag sinabi niya, tinutupad niya. Titus chapter 1 verse 2. Bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan bago palikhain ng sanlibutan. Ang buhay na ito'y pinangako na ng Diyos na kailan may Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang Diyos na sinasabi nating tapat, siya ang nangako ng buhay na walang hanggan. Hindi ko lang maintindihan yung karamihan, bakit hindi matanggap yung katotohanan na yon. Babahagi ka ng salita ng Diyos, gagamitin mo yung John 3:16, hindi nila tatanggapin, papasok dito. Parang walang kamangha-mangha, ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Parang baliwala sa karamihan mga tao. Eventually siguro patay pa ang kanilang mga espiritu. Pero once you come dun sa mensaheng yun at nakita mo ang liwanag ng Panginoon, definitely magbabago ang puso mo. Talagang papasalamatan mo ng todo ang ating Panginoong Diyos. Supposedly, saan tayo destined? Sa lake of fire, andun ng dahil lang sa biyaya ng Diyos, sinasalo ang bawat tao. All have sinned, fall short sa kanyang glory. But because of His grace, for by grace, we are saved through faith.
Hindi po nito mapipigilan. Paulit-ulit ako dito, hindi mapipigil ang Ebanghelyo dahil Diyos mismo ay mayroong pananagutan sa pagtupad nito sa ating buhay. Hindi ito nakadepende rin sa aming mga mangaral para kayo magkaroon ng katapatan. Hindi rin ito nakadepende sa sitwasyon ng daigdig o sa katalinuhan ng mga tao. Hindi yan makakapagbigay ng katapatan. Subalit, merong isang napakatapat na Panginoon na sa Kanya natin isasalig yung ating paniniwala. Tandaan na ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ay pinangako ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay tapat at ang Kanyang mga pangako kailanman ay hindi mabibigo. So, alam ko na sa puso niya na yung tatlo, no? Plano, pangyarihan, at pangako ng Diyos. Yan tatlong yan. Pag naisip mo, hindi talaga makakaporma kung sino na para kontrolin o pigilan ang Ebanghelyo. Doon lang sa una, napakabigat na nun eh. Kanyang plano to. Plano ng Diyos ang kaligtasan. Paano mong babaguhin yung plano na yan? Pangalawa, kapangyarihan pa ng Diyos ang ginamit. Paano mo mapipigilan ang Ebanghelyo? Kaya kung iisipin mo, yung buhay ni Apostol Pablo nung siya'y nakakulong, I would say parang, gamitin ko yung term, relaxed mental attitude. Bagamat may mga, siguro agam-agam, nahihirapan siya sa mga pasakit na nararanasan niya. Pero pag titignan mo yung kanyang sulat, yung kanyang buhay, kalmado ang kanyang sitwasyon. Wala akong nakita na nag-complain si Apostol Pablo sa kanyang buhay. Meron ba kayo nakita? Kwento? Lalo nung napatunayan ng mga apostol na nabuhay na magulina ang Panginoon, lalong lumakas ang kanilang pananampalataya. Nung dati binubugbog sila, ngayon, pinukusan din sa sige, bugbugin na kami. Bali, wala naman yung pagbugbog niyo sa amin dahil yung aming pinaniwalaan ay dakila at totoo. Temporary lang yung mga gagawin niyo sa amin, pero susunod na buhay, kayo ay magsusulit ng inyong mga ginawa. So, mga kapatid, pag-isipan natin ito. Kung ang Ebanghelyo ay plano ng Diyos, hindi ito masisira, no? Ng kahit anong disenyo dito sa lupa. At kung ang mabuting balita o ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos, meron bang makakatapat sa lakas nito? Obviously, wala. At kung ang Ebanghelyo ay pangako ng Diyos, walang makakapagpabago rito. Walang makakapigil dito sa kapagtupad at katuparan ng mabuting balita. Well, tayong mga tao, pwede tayong mangako, pero mostly, dahil tayo tao, nagkakaroon tayo ng kabiguan. Nabibigo tayo sa ating mga pangako. May mga leader na maaring nangako, pero minsan umuurong. At pag pinag-usapan natin mga sistema, nangangako ang sistema, pero eventually, maraming bumabagsak sa sistema na pininiwalaan ng tao. Ngunit, ang ating Diyos, mga kapatid, pag siya ang nangako, siya rin ang tutupad nito. Sa buong kasaysayan, tinupad niya ang kanyang salita. Mula sa pangako niya doon sa aklat ng Genesis, chapter 3, verse 15. Natupad ang kanyang mga pangako at umabot hanggang sa katuparan sa ating Panginoong Jesus. At hindi pa rin doon natapos. Hanggang sa paglaganap ng iglesia, patuloy ang paglago ng mga gawa ng mga apostol ng mga panahon na yon. At hanggang ngayon, hanggang sa panahon natin, mga kapatid, patuloy pa rin lumalago ang Ebanghelyo. Di ba sabi ng Panginoon bago siya nag-ascend, nagbigay siya ng order, go, teach, and make disciple. Isa pa, darating ang panahon, lahat magko-confess sa kanilang bibig, luluhod sa Panginoong Yesus na siya ang Panginoon at tagapagligtas. Looking forward to that, walang makakapigil
sa sinabi ng Panginoong pangako niya yun. Kaya, pagka tayo ay nagpapatuloy dun sa commission na yun, sa command na yun, kasi sabi niya, all authority is given to me on heaven and earth. Go! Inutusan tayo. Hindi mapipigil talaga ang paglaganap ng salita ng Panginoong Diyos. Patuloy yan, nadadami, lalago. Ngayon ang tanong, mapipigilan ba ang Ebanghelyo? Of course, the answer is no. Another question na gusto ko ibato sa inyo, sasama ba kayo para hindi mapigil ang gawain ng Diyos? Magpapagamit ba kayo sa planong tiyak na magtatagumpay? That's a question na gusto ko ibigay sa inyo. Kung alam natin na hindi siya mapipigil, we need to join. Sampalatayanan natin yung bagay na yun sapagkat walang makakahadlang sa plano ng Panginoong Diyos. Dahil Diyos ang kumilos, ang kanyang pangako ay mananatiling buhay, mga kapatid. At ang ebanghelyo ng mabuting balita ay patuloy na susulong hanggang sa walang hanggan. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ang ebanghelyo ay hindi mapipigil. Sapagkat ito ay ang iyong plano, iyong kapangyarihan, at iyo ring pangako, O Diyos. Salamat po sapagkat ang iyong mga layunin ay hindi nabibigo. Ang iyong mga pangako ay laging natutupad at nagkakatotoo, Panginoon. Patawarin mo po kami kung may mga pagkakataong kami ay natatakot, nagdududa, tumitigil dahil sa mga hadlang sa paligid namin. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng tapang katulad po ng mga Apostol Pablo, upang maipahayag namin na ang Panginoong Hesus ay buong tapat at magkaroon kami ng buong tapang saan mo man kami ilagay at dalhin. Gawin mo po kaming bahagi ng iyong hindi mapigil na gawain. Naway ang aming buhay ay maging patotoo, Panginoon, sa iyong kapangyarihan at sa iyong katapatan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.